Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 116. Holy shit, mayaman ba siyang lalaking may low profile? Hindi man lang siya nagdalawang isip bago ipaswipe ang kanyang card. Ang galing, may pag-aari kaya siya kahit anong properties. Nang makita si Harvey York na diretsahang kumikilos, karamihan sa madla ay napanganga. Sa gitna ng madla, si Weston Jackman ang nag-iisang malinaw na nakakakita. Paglabas ni Harvey ng kanyang card, maging siya man ay nagulat. Isang Amex Black card. Sa kanyang bulalas, nabalot sa nakakabinging katahimikan ang buong store. Hindi pa man nakakakita ang karamihan ng isang Amex Black card dati, pero hindi ibig sabihin ay hindi nila narinig ang tungkol dito. Ang isang holder ng Amex Black Card ay kailangang may ilang daang milyong dolyar na cash sa kanyang bank account. Cash, hindi assets. Maging ang isang big shot na tulad ni Weston, meron lamang siyang ilang daang libong dolyar na cash sa kanyang mga kamay. Ano mismo ang hitsura ng ilang daang milyong dolyar? Para sa isang card na tulad nito, imposibleng mahigit sa 5 ang meron nito sa Niamey. Nagulat din ang shopkeeper, yayaman na ba siya sa araw na iyon sa wakas dahil may nakilala siyang isang bilyonaryo. Sa isang bigla, may isang nagsabi na posibilidad, hindi. Hindi kaya card sticker lang iyan na nakuha niya sa online. Nang sinabi iyon, tila nabunutan ng tinik ang lahat. Baka nga card sticker lang iyon, paano magiging posibleng makakita sila ng ganoong bagay sa tunay na buhay? Anong klaseng biro iyon? Paanong magkakaroon ng Amex Black Card ang isang lalaking katulad niya na mukhang mahirap? Sir, nakakadiri kang nilalang. Kinutsa siya ni Weston. Okay lang maging mahirap, ngunit pinapahiya mo lang ang iyong sarili sa pagpapanggap na mayaman ka. Umiti lang si Harvey at hindi na nagsalita pa. Kung ilalabas niya ang lahat ng pera niya sa kanyang card, madali lang sa kanyang patayin si Weston sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang buong stock sa kanya. E-swipe na niyo yan. Kalmado si Harvey, casual na nagsasalita na tila ay gagastos lamang siya ng barya. Huwag mong sabihing totoo yan. Tila nanigas ang mukha ni Weston, sinuri ng kanyang mata ang card ni Harvey habang sinusubukan niyang hanapan ng anumang mga depekto iyon. Kinabahan na na-e-excite ang shopkeeper sa sandaling iyon. Naglakad siya diretso sa counter area at bumalik na may dalang POS machine. Pagkatapos, ini-swipe niya ang card ni Harvey doon at hinarap ang side na may password kiss kay Harvey. Pinasok ni Harvey ang password, at pagkatapos ay tumalikod siya habang naghahanda na siyang umalis. Sa sumunod na segundo, beep, 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 I'm sorry, the consumable balance of your card is insufficient. Gulat na napatigil si Harvey, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Weston ay napatigil din ng ilang sandali, pero di nagtagal ay tumawa siya. Insufficient balance. Mayroong ilang daang milyong dolyar sa isang Amex Black Card. Ngayon, sinasabi mo sa akin insufficient balance ka na. Ha ha ha, nakakatawa, boy, wala ka sa tama mong pag-iisip. Nababaliw na si Weston sa kakatawa. Naisip mo ba talaga na makakakuha ka ng pera sa pagdikit lamang ng sticker ng Amex Black Card sa iyong card? Ha ha ha, ngayon lang ako nakakita ng isang taong ganito katawa-tawa. Tanga ka ba? Marami bang TV drama ang napanood ng lalaking ito? Talaga bang inisip nito na makakakuha siya ng pera sa pamamagitan ng pagdikit ng sticker at pagpapanggap na mayaman? Meron ba siyang utak? Nagsipagtawanan ang maraming tao. Marami na silang nakitang taong nagtangkang magyabang, pero hindi pa sila nakakita ng sinumang nagpakitang gilas tulad ng ginawa ni Harvey. Sino mang naglakas loob na gumala na may card na mayroong Amex Black Card sticker na nakadikit ay isang bobo at tanga. Hindi ito mabibili ng salapi. Ginawa akong tanga ng mahirap na tarantadong ito. Natuwa ang shopkeeper, mabuti na lang at pinilit ng pulubing ito na ipaswipe muna ang kanyang card. Kung hindi, mapapahamak siya. May makakapagbenta pa ba ng mga phone na ito kapag tinanggal na ang mga seal nito? Si Ivan naman, kita sa mukha niyang naguluhan rin siya. Alam niya kung gaano ka makapangyarihan ang background ni Harvey. Bakit nag-fail ang pag-swipe ng card niya? Imposible ito, gayon pa naman, nangyari pa rin yun. Hindi maintindihan ni Harvey ang sitwasyon, awkward niyang kinuha ang card niya at saglit na tinitigan ito.
Sinabi niya pagkatapos, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa card na ito. Paano kung may kakausapin ako para may magpadala ng pera dito? Tumigil ka na. Si Weston, na nakatayo sa tabi niya, ay sumigaw. Sinabi ko na okay lang na maging mahirap, pero bakit ka nagpapanggap na hindi ka mahirap? Hindi pa ba sapat sa palagay mo na sinayang mo ang oras ng shopkeeper? Sinusubukan mo bang sayangin palalo ang oras niya? Gumising ka, tingnan mo kung gaano ka nakakaawa ngayon. Paano ang isang katulad mo ay may kakilalang isang mayaman? Miss, hindi mo ba nakikita ang tunay niyang pagkatao? Isa siyang pulubing nagpapanggap na mayaman para linlangin ka. Dapat kang mag-ingat, huwag kang magsisisi kapag sabay na nawala ang lalaki at yaman mo. Taimtim na pinayuhan ni Weston si Yvonne. Oo, miss, nasa paligid-ligid lang ang mga manloloko ngayon. May ilan pang gagawa ng peking bank book at magyayabang kung magkanong pera ang meron sila. Iyon pala, wala silang pera. Oo nga, ang mga ganitong uri ng mga lalaki ay pawang mga bastardo at siraulo. Huwag kang magpalinlang sa kanila. Kung ako sayo, sasampulan ko ang lalaking katulad niya, ano pa ang hinihintay mo? Isa lamang siyang walang kwentang basura, ang kapal ng mukha niyang magyabang ng ganito. Kinantsawa ng madla si Harvey. Ang mga taong tulad niya ay nakasusuklam, paano niya nagagawa ang ganoong bagay? Kabanata 117. Miss Beautiful, napansin kong gusto mo talaga ang phone na yon. Gusto mo bang bilhin ko ito para sa iyo? Sinamantala ni Weston Jackman ang pagkakataong mapalapit kay Yvonne. Nang hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon para tanggihan siya, inabot niya ang kanyang bank card. I-swipe mo lang sa akin, kawawang daga, alam mo ba kung ano ang silver card? Subukan mo kayang maglagay pa ng mas maraming effort sa susunod na magpapakitang gilas ka ulit. Mayabang na tinitigan ni Weston si Harvey, baka maniwala pa sa iyo ang mga tao kung sakaling gumamit ka ng silver card, pero Amex Black Card asa ka. Wow, so iyan ang silver card, narinig kong kailangan may higit sa $150 million sa iyong bank account bago ka maka-order ng isa. Si Mr. Jackman ang mas mayaman sa kanila, at mapagpakumbaba pa siya. Hindi maganda ang pagkumparahin silang dalawa, halos sumabog na sa galit si Harvey. Walang dudang meron siyang 15 billion sa kanyang account, pero pinahamak siya ng isang taong meron lamang ilang milyon, hindi siya makakibo. Ang problema ay, siya mismo ay hindi maipaliwanag kung bakit. Walang pakialam si Yvonne kay Weston, sa halip, inilabas niya ang kanyang bank card sa kanyang purse at agad na inabot ito sa shopkeeper. At sinabi niya, paki-swipe na lang ng card ko, bibilhin ko pareho ang phone na yan. Saglit na nag-alangan ang shopkeeper, pero kinuha niya pa rin ang bank card ni Yvonne. Isang minuto ang nakalipas, isang resibo ang nagprint. Nang masaksihan ito, nagulat si Weston, malinaw na ang magandang dilag na ito ay may konting kayamanan. Maging ang mga usisero ay nagulat din, napagtanto nila na ang babae ang may pera. Hindi man siya kumurap sa paggastos ng higit sa 15,000 sa isang iglap. Pwede na kaming umalis. Kinuha ni Yvonne ang mga phone. Bahagyang yumuko ang shopkeeper nang sumagot siyang, oo naman. Tuldok-tuldok panipi, may isa sa madla ang bumulong, iyon na nga. Isa siyang kept man. O Diyos ko, lalong kinamuhian ng madla si Harvey, walang kwentang basura. Sa mata ng maraming usisero, mabilis na yumuko si Yvonne bago umalis ng store habang hinihila si Harvey sa kanyang braso. Inilabas ni Weston ang kanyang phone at kumuha ng litrato nina Yvonne at Harvey na naglalakad. Pagkatapos ay sinend niya ang mga ito sa isang kaibigan niya gamit ang Facebook. Interesting na babae, nilagay ni Weston ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Hindi na niya sinubukang habulin pa si Yvonne, ang mga babaeng tulad niya ay gagawing mas masaya at challenging ang mga bagay-bagay. Tungkol naman kay Harvey, walang pakialam si Weston sa kanya, isa lamang siyang pulubing walang pera, dapat siyang katakutin ni Weston. Kabanata 118. Mr. York, anong nangyari? Isang naguguluhang Yvonne Xavier ang nagtanong kay Harvey sa loob ng Ferrari. Tatawag ako at tatanungin ang tungkol doon. Ginawa nga iyon ni Harvey York, at natulala nang nalaman niya ang sagot. Sabi niya, sabi sa akin ng bangko, ang default spending limit ng card ko ay $750,000 kada buwan.
Dahil nag-withdraw ako ng 750,000 in cash kamakailan, lumagpas na ako sa aking kota. Kung gusto kong taasan ang aking limit, kailangan kong pumunta sa bangko at pumirma ng agreement. Shit naman, di ko agad naalala yon, napahiya pa tayo doon. Best experience ata ang nagawa natin, but don't worry Ivan, babayaran kita agad. Saka sila tumawang dalawa habang mabilis na tumatakbo ang Ferrari. Habang nagmamaneho si Ivan, hindi niya mapigil ang maaliw sa mga sandaling yon. Hindi niya kailanman inasahan na may ganoon talagang pangyayari. Si Harvey ay tahimik na sa sandaling ito, iniisip ang ganoong bagay na nangyari sa kanya. Tila kinakailangan na niyang dumaan ng bangko o magkakaproblema siya sa kanyang araw-araw na paggastos. Iyong phone, ituring mo yun bilang regalo ko sa iyo. Umiti si Ivan sa kanya, sayang at may asawa na ang aking CEO, napakagwapo niya at simple lang, bulong ni Miss Xavier. May sinasabi ka si Harvey na nakatingin sa kanya, wala, salamat po sir, sa phone na ito. Wala lang sa kanya ang ganoong halaga ng pera, o sige, bibilhan kita, babawi ako sa iyo. Hindi siya tinanggihan ni Harvey, ihatid mo ako sa opisina ngayon. Doon ako magpapalipas ng gabi, Nabigla si Ivan at agad na naapakan ang preno. Humarap siya kay Harvey na may gulat na mukha at pag-aalala, saka malamig na sinabi, ngunit, hindi ka ba uuwi ngayong gabi? Nagkibit balikat si Harvey, hindi ako makakabalik ng bahay, alam mo naman ang ugali ng pamilya Zimmer. Namula ang mukha ni Ivan, nag-atubili siya sandali, at nang magsalita siya. Ang kanyang boses ay kasing liit ng isang lamok. Wala kang pwedeng paliguan sa opisina. Kung okay lang sa iyo, pwede kang magpalipas ng gabi sa tirahan ko. Mas madali rin para sa akin na ihatid ka sa opisina bukas. Pinag-isipan nito ni Harvey at napagtantong hindi siya makakatulog ng maayos kung hindi siya makakaligo. Gayunpaman, tinanong pa rin niya, convenient ba ito para sa iyo? Of course naman, natakot si Ivan na baka pagsisisihan ni Harvey ang kanyang desisyon sa paglaon, kaya't madiin niyang inapakan ang accelerator at minaneho ang Ferrari ng kasing bilis ng eroplano. Nakatira si Ivan sa isang high-class residential area. Ang kanyang bahay ay nasa tuktok na palapag ng isang malaking duplex, na may simpleng palamuti, tulad ng kagustuhan ni Harvey. Malinis at walang bahid ng dumi ang kanyang kwarto. Wala siyang masyadong maraming gamit, at halata na isang single na babae ang naninirahan dito. Nang pumasok si Harvey sa kwarto, dumiretso siya sa sofa, tila emosyonal. Masasabi niya na hindi madali para kay Ivan ang mga nagdaang taon, dahil puro mga libro tungkol sa finance, law, at investment ang nakita niya sa sala. Wala siyang makita kahit isang entertainment magazine o nobela na karaniwang tinatamasa ng karamihan sa mga kababaihan. Sa gayon, naisip niya na hindi nakikita ng mga tao ang mga nakatagong paghihirap na dinanas ng isang matagumpay na babae. Casual na tumingin si Harvey sa mga ilang libro sa sofa. Sa sumunod na sandali, nanigas ang kanyang ekspresyon. Sa ilalim ng isa sa mga libro may isang piraso ng ladies' innerwear. Naging awkward si Harvey, hindi niya alam kung dapat niyang hawakan o iwanan. Napahiyaw si Ivan, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo para kunin iyon, mabilis siyang gumalaw, at di sinasadyang na aksidente siyang nadulas at nahulog diretso sa mga braso ni Harvey. Nagsimulang magpawis si Harvey nang maramdaman ang isang magandang babae sa kanyang mga braso, alam niyang dapat siyang lumayo, pero hindi niya magawa, hindi man siya naglakas loob na huminga. Kabanata 119, hindi siya naglakas loob na gumalaw kahit kaunti. Maaaring mukhang matikas at makapangyarihan si Ivan Xavier, ngunit sa pagkakaalam ni Harvey hindi pa siya nagkaroon ng karelasyon. Sa sitwasyong ito, hindi siya nagulat kung sasaksakin siya ng kutsilyo sa sandaling bumalik siya sa kanyang ulirat. Nagsimulang mautol si Ivan, Sir, tapos ka na bang yakapin ako? Agad siyang pinakawalan ni Harvey, siya mismo ay hindi napansin na niyakap niya si Ivan nang walang kamalay-malay. Naging sobrang awkward si Harvey, at ang kaya niya lang gawin ay bitawan siya. Tumayo si Ivan sa sandaling iyon, pero nanatili ang kanyang mahiyaing ekspresyon sa mukha niya. Pareho nilang naramdaman na ang sitwasyon ay masyadong awkward. Kahit na para sa isang self-admitted na walang hiyang taong tulad ni Harvey, hindi niya natiis ang awkwardness ng buong sitwasyon.
Lalong nahiya si Yvonne, sinabi niya, narinig ko 3 taon ka ng kasal. Saglit na napatahimik si Harvey, maya-maya ay nagsalita siya. Well, huwag na nating pag-usapan iyon, kailangan kong hiramin ang guest room mo para sa gabing ito. Bukas, tutulungan mo akong mag-ayos ng isang silid tulugan sa aking opisina. Okay lang ako sa kahit ano, basta makakaligo at makakatulog ako. Okay, aayusin ko yan para sa iyo. Bagaman nahihiya pa rin si Yvonne, tinulungan niya si Harvey na ayusin ang guest room. Habang nakatingin siya sa figure ni Yvonne na puno ng pawis habang busy siyang kumikilos, walang masabi si Harvey sa hiya. Aminado siya, ang secretary niya ay talaga namang ubod ng ganda. Meron siyang sensual na katawan at pares ng mahaba at kaakit-akit na mga binti. Walang self-awareness ang babaeng ito, hindi ba siya natatakot na maaaring meron siyang balak na masama? Tahimik na ngumiti si Harvey sa kanyang sarili, na-appreciate niya ang tiwala ni Yvonne sa kanya. Matapos ang isang buong araw na pagtatrabaho, pagod na pagod si Harvey. Nang matapos si Yvonne sa paglilinis ng kama, naligo siya sa mainit na tubig at humiga na sa kama, at tuluyang nang nawala si Yvonne sa karinlan ng pagkakahimbing nito, habang si Harvey naman ay nakatingin sa kisame, at naghihintay sa unti-unting pagpikit ng mga mata nito hanggang tuluyang dumilim ang lahat at mahimbing ng nakatulog. Kabanata 120, napansin ni Yvonne Xavier si Harvey York na naglalakad palapit sa kanya. Umiti siya at sinabi, saglit na lang sir, malapit na ako matapos sa paghahanda ng agahan. Nakatingin si Harvey kay Yvonne na may paghihinala. Sa ilang dahilan na hindi niya maaari, pakiramdam niya ay malamig ang trato ni Yvonne sa kanya. Mahimbing ang pagkakatulog ni Harvey, ngunit hindi niya alam na hindi makatulog si Yvonne sa paggalaw niya sa kama. Iniisip niya kung dapat niyang iwang bukas ang pinto sa pagkakataon na dumating si Harvey. Lumabas na si Harvey ay parang troso kung matulog at walang ganoong intensyon. Ikinainas ni Yvonne yon, siguro kung ibang lalaki itong CEO baka hindi naglaon ginap ang na ako, pero itong boss ko, sadyang mabait at may respetong tao si Harvey. Very gentle lang talaga siya, naiinis na bumulong si Yvonne. Bagaman sa mga oras na ito, tapos na silang mag-agahan, hindi na sila pa nagtagal sa bahay ni Yvonne. Iniwan ni Yvonne ang Ferrari at inilabas ang isang kotse na may tatak na Bentley, at agad minaneho ni Yvonne ang kanyang Bentley at sabay na silang pumasok sa York Enterprise. Alas 9 na ng umaga, at unti-unting nagmamadali ang mga tao sa lugar. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa main entrance ng York Enterprise sa hindi malamang dahilan. May mga manggagawa mula sa florist, abala sa paglalagay ng mga decoration. Pinalamutian nila ang main entrance ng York Enterprise na para bang naghahanda sila para sa isang kasal. Mainit pa rin ang ulo ni Yvonne mula kagabi, sa pagparada pa lang niya ng kotse, lumabas siya habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Sigaw niya, nasaan ang security? Anong gulo ito? Sinira nila ang imahe ng kumpanya. Tanggalin lahat yan. Samantala, napansin ng mga dumadaan sa malapit na mayroong nangyayari at lumapit sila upang saksihan ang mga susunod na eksena. Hindi na hinintay ni Harvey na pagbuksan siya ni Yvonne ng pinto at lumabas sa Bentley. Gayunpaman, nakatuon ang pansin ng lahat sa entrance ng kumpanya. Kung kaya, walang nakapansin sa kanya, Miss Xavier, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating ng maaga para palamutian ang lugar. Sabi nila sa amin na gusto ng kanilang young master na mag-propose sa kanyang minamahal. Umaasa silang papayagan namin sila, hindi namin sila pinigilan kasi akala namin baka may magandang mangyayari. Tumingin si Howard Stone kay Yvonne na nakatayo sa harapan niya, nagsasalita sa kanya habang bahagyang nakayuko. Bagaman siya ay isang security guard lamang sa ngayon, kahit na ang isang sparrow ay nangangarap na maging isang phoenix. Pinagnanasaan niya si Yvonne, at lihim na nilunok ang kanyang laway. Maganda siya at may mataas na authority, hindi lamang siya mas maganda kay Wendy Sorrell, mas makapangyarihan pa siya. Kung mahahawakan niya lamang siya, hindi inaasahan ni Yvonne na isang security guard lamang ang lalabag sa kalooban ng Diyos. Nakasimangot siya at sinabing, maaring maganda yan, ngunit baka makaapekto ito sa imahe ng ating kumpanya, tanggalin lahat yan. Tumango si Howard at yumuko bago bumaling sa mga manggagawa. Sigaw niya, okay, narinig niyo bang lahat iyon? Itigil na niyo iyan ngayon,
Nagkatinginan ang mga manggagawa sa isa't isa, nandito lamang sila para gawin ang kanilang trabaho, at wala silang alam sa mga detalye sa likod ng lahat. Sa ngayon ay hindi sila makaalis, ngunit hindi rin sila pwedeng manatili doon. Please like, share and subscribe for more novel stories to uploads.